Sabi nga sa kasabihan, kung marami ang taya, malaki ang talo. Kung kakaunti ang taya, wala kang magagawa. Ako, pusta. Taya. Malaki, maliit. Lahat taya ko. Taya ako sa triple. Pusta na, tigil na. Malaki, maliit. Imposible nakuha mo ang triple. Lumabas kayo. Ikaw, manatili ka. Ginoo. Maupo ka. Jimenez Alfred. 3 taon na ang nakalipas, sumali sa paligsahan ng hari ng pagsusugal sa ilalim ng lupa. Tinalo ang lahat, naging sikat sa isang laban. Sa loob ng 3 taon, nilakbay ang lahat ng malalaking kasino sa mundo. Walang makatalo sa kanya. Itinuring siya ng mga kasino sa iba't ibang bansa bilang hindi na tinatanggap kahit saan. Diyos ng sugal, ayon sa sabi-sabi tinatawag kang Diyos ng sugal. Diyos ng sugal. Hindi na ako susugal. Kilala mo ba? Reyes Janis, sasali sa paligsahan ng hari ng pagsusugal ngayong taon. At dahil dito, ang dalubhasa ng 10,000 kamay sa mundo ng sugal at ang dalubhasa ng mapalinlang na plano ay nagtatarget sa kanya. Kailangan ng bansa ang iyong kakayahan upang alamin kung sino ang nasa likod ng paligsahan ng hari ng pagsusugal ngayong taon, ang utak sa likod. Ginoo, ang gawaing ito sa kanya lang. Kaya ba niya? Sa tingin ko, hindi siya mukhang Diyos ng sugal. Buksan mo at tingnan. Paano nangyari ito? Kailan siya... Twice espresso lipunan. At para rin sa kanya. Panoorin mo ng mabuti, ito ang espesyal na teknik ng Diyos ng sugal. Ginoong Kenneth, ang galaw mong ito talagang kahanga-hanga. Ito ay tinatawag na 6 na pundasyong haligi ng langit. Ginagamit ito ng Diyos ng sugal. Bulag ka ba? Kenneth, Ano ang ginagawa mo? pulutin mo. Hindi ko lang maintindihan. Dati, may mga taong napakalupit na iniwan ng ate ko, hindi na lumingon pa. Ngayon babalik na parang walang nangyari at pinatira ng ate ko kunwaring katulong. Sa tingin mo, ganitong tao, papaano siya nahihiyang manatili dito? Tama na, huwag ka nang magulo. Ate, tinuturuan natin siya ng tamang asal. Magtrabaho ng maayos. Huwag kang gumawa ng problema. Masama, Janice! Kenneth, ang dalubhasa ng 10,000 kamay dumating na sa lungsod ng ilog. Ang target ay nakarating na sa lungsod ng ilog. Ang target ay ang pwesto sa paligsahan. Susundan ko ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ang tindahan ng tsa ay hindi maganda ang takbo. Ang tanging pag-asa ay ang premyo ng paligsahan ng hari ng pagsusugal na ito. Kung ang pwesto ay nakuha na naman ni ang dalubhasa ng 10,000 kamay, mawawala na ang tindahang ito. Walang silbi ang manatili ka rito. Kunin mo ang pera at humanap ng ibang paraan. Jimenez Alfred, hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Ako, si Reyes Janis, kahit maging multo man ako, ay gusto ko pa ring maging babae mo. Kung lalabas ka ng bahay ngayong araw, papatayin ko ang sarili ko para makita mo. Reyes Janis. Pasensya na. Jimenez Alfred. Reyes Janis. Galit ka sa akin dahil iniwan kita, 'di ba? Pero malapit na akong makulong. Ano ang magagawa ko? Talagang mahusay si ang dalubhasa ng 10,000 kamay, pero ang kanyang mga daya ay may pattern pa rin. Ang mas mahirap ay ang kanyang nakatatandang kapatid, si ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano. Ang kanyang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan ay sinasabing direktang nakakaapekto sa isip. Maaaring mapagkamalan ng isang tao na ang puso ay itim. K ay nagiging A. Puro daya at totoo, walang pattern na masusundan.
Tama. Sa loob ng maraming taon, walang sino man sa mundo ang makalutas nito. May solusyon. Anong sabi mo, utusan? Ang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan ni ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano ay kayang lutasin. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang kalikasan ng mapanlinlang na sining ng 10 pintuan ay nasa 5 pandama ng tao. Kapag sinarado mo ang 5 pandama at tingnan ang mundo gamit ang mata ng puso, tumaya gamit ang puso, manalo gamit ang kalooban, masusolusyonan ito. Tumaya gamit ang puso, manalo gamit ang kalooban, madaling sabihin. Sinong makakagawa niyan? Talagang imposible iyan. Jimenez, Alfred, kung hindi mo kaya, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magpatalo sa dila. Hindi. May taong nakagawa na nun. Ang taong yon ay ang hari ng pagsusugal. Lahat, simula noong ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano ay natalo sa hari ng pagsusugal, naging mag-aaral siya ng hari ng pagsusugal. Sa mga taong ito ay bihira na siyang sumali ng personal. Huwag muna tayong mag-isip ng marami. Paano haharapin ang dalubhasa ng 10,000 kamay ang mahalaga? Masama, Ginoo. Dumating na ang dalubhasa ng 10,000 kamay. Kayong tindahan ng tiyan ng pakikinig sa hangin, nagbubukas ng pinto para sa mga bisita, pero kailangan ninyo akong harangin sa labas. Wala kang galang. Kaya ba dapat basagin ko ang ulo mo? Boom! Huwag. Sandali. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay ay mapagpatawad. Bakit kailangan mong apihin ang isang alila? Ang aming tindahan ng tisaa ay palaging nakikipagkaibigan sa pamamagitan ng tisaa. Hindi namin alam na darating kayo ngayon, ang dalubhasa ng 10,000 kamay. Anong uri ng tsaa ang gusto ninyo? Narinig ko na si Reyes Janice ay interesadong sumali sa paligsahan ng hari ng pagsusugal. Sakto tungkol sa slot na ito, medyo interesado rin ako. Sige. Dahil gusto ni ang dalubhasa ng 10,000 kamay na maglaro kung gayon, si Ting Feng ay makikipaglaro hanggang sa huli ilabas ang pera. Ang ante natin ay 10,000. Kung ayaw mo, lumayas ka. Kuya, pakidil po. Maligayang pagdating kay ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano. Dumating nga siya. Kamay ng yin at yang si ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano sa mga taong ito ay natutunan ang 3% ng kakanyahan. 20,000. Fold. 30,000. Hindi na ako tatawag. Pareho silang nag-fold na. May 2 pares ka at gusto mong buksan ang aking 3 of a kind? Ang whole card ay 5 of clubs, Hump. Kailangan ko nang mag-fold. Isang 3 of a kind ang duwag mo talaga. Saan ka nakakita ng ganyang panghihiya? Si ang dalubhasa ng 10,000 kamay ay hindi naman tumataya ng marami. Malinaw na gusto niyang mang-bluff. Sabi mo hindi pwede sumunod. Hindi mo maintindihan ang baraha. Tumahimik ka na. 30,000. Tatawag ako. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay, hindi ka nagsushove all in. Nagpe-play ka ng psychological warfare. Gusto mong mang-bluff, di ba? Akala mo ba tanga ako? Full house ako. Ano pa ang masasabi mo? Full house nga nanalo sa round na ito. Nanalo. Anong hold? Wala. Malaki ba ang full house? 4 of a kind ako. Natapos na ang laro at may nanalo.
Ang slot na ito sa amin na at ang pera sa mesa, tatanggapin ko na rin. Sandali lang. Ginoong Reyes, ano pa po ang kailangan ninyo? Baka naman gusto ninyo akong imbitahan sa pangalawang tsaa? O gusto ninyong lumuhod at magmakaawa sa akin? Magsusugal tayo muli. Ate, nababaliw ka na ba? Wala na tayong pambayad. Ginoong Reyes, nalulula ka na ba sa pagkatalo? Ano pa ang pwedeng ipusta mo? Pera slot baka naman. Ipapusta mo ang iyong katawan? Ang dalubhasa ng 10,000 kamay. Ipinapusta ko ang tea house na ito. Gusto kong tumaya laban sa iyo sa itong tindahan ng tsaa. Ate, ang pakikinig sa hangin ay ang iyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Oo nga, Janice, isipin mo muna ng mabuti. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay ay napakatuso. Kung isasangla mo ang tindahan ng tsaa, kung sakaling matalo ka, wala ka ng anuman. Nagaw ang pwesto. Masisira na ang reputasyon ng pakikinig sa hangin. Ngayon wala na ring pera. Walang suportang pinansyal, ang pakikinig sa hangin maya-maya ay magsasara na. Sa halip na maghintay na mamatay, mas mabuting magsugal na lang. Gusto mo bang ipusta ang iyong kabuhayan sa akin? Sige, sige, sige. Dahil may magandang kasama itong laro, tatanggapin ko na. Ay, Mukhang ang tindahan ng tsaa ng pakikinig sa hangin ngayon ay magpapalit na ng may-ari. Gusto kong makita ang inyong pagpupumiglas hanggang huling hininga. Pasensya na, Miss Janice nadulas ang kamay. Kapag nakakakita ako ng magandang babae, ako ay nababagabag. Sadyang sinadya mo yan ikaw. Ayos lang. Ipagpatuloy ang pag-shuffle. Sandali, Uy, tagalinis, anong ginagawa mo? Jimenez Alfred, baliw ka na ba? Ginugulo mo ang laro. Naghahanap ka ng gulo. Bata, anong ibig mong sabihin? Lakas ng loob mong manggulo sa mesa ng dalubhasa ng 10,000 kamay. wala lang. Naisip ko lang ang ganitong pagbibigay ng baraha. Ay mali yata, di ba? May napansin ba si Jimenez Alfred? Sigurado bang gaya ng sinabi ni Reyes Kenneth, may problema sa pagbibigay ng baraha? Ito para sa'yo. Isang baraha na lang ang natitira. Puta, tiyak itong batang ito. Puta ka ba? Ang dalubhasa ng 10,000 kamay? Ang mga nakaraang round ay mga tauhan mo ang nagbibigay ng baraha. Kung hindi, sa round na ito, palitan natin ang aming tauhan. Sige, bigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Pero hindi pwede ang kapatid mo, ni ang mga may-ari ng bulwagan na ito. Dapat ay hindi konektado sa Tingfeng at walang kaugnayan sa pamilya Reyes. Ayokong makakita ng anumang daya mula sa inyo. Ako na lang. Kung pag-uusapan si Ting Feng at ang mga taong walang kinalaman sa pamilya Reyes, sa mga naririto walang mas karapat dapat kaysa sa akin. Alfred, anong kalokohan ito? Gago, sa isang walang kwentang tulad mo, kahit sinong dealer ay mas magaling pa sa iyo. Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, itong si Alfred ay nagdudulot pa ng gulo. Hindi ko talaga alam kung bakit ang tagapangasiwa ay nag-iingat ng isang tangang tulad nito. Alfred, hindi ito ang panahon para maging pasaway ka. Ang pagdidil ay ang huling pagkakataon ni Tingfeng. Miss Reyes, sa tingin ko magaling naman ito at tiningnan pa niya ang mga baraha. Ngayon kung magsisisi ay huli na. Maniwala ka sa akin.
whole card ay ace, straight. Fold ako. Dalawang queen, kaunting chips na lang ang natitira. Sa kamay na ito, hindi siya maaaring mag-fold. Miss Reyes, all in ako sa kamay na ito. Kung gusto mong magdagdag ng taya, ibibigay ko ang slot sa paligsahan ng hari ng pagsusugal. Bilang taya. Ano na naman ang laro mo? Pero dahil nakikita kong nagsisikap ka, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pero ayaw naman ni Miss Reyes, okay lang sa akin. Sabihin mo. Gusto kong itaya mo ang damit na suot mo. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay, walang hiya ka, buwisit ka. Sinamantala mong wala ng chip si Reyes Janice at sinipa mo siya pababa, napakawalang hiya mo. Ano? Tataya ka ba o hindi? Ito na ang huling round. Baka kung tumaya ka, mabawi mo pa ang slot mo. Sige. Tataya ako kung matalo kayo. Ibabalik niyo sa amin ang slot. Sige. Ayos. Mag-deal ka na. Pito-pito o bigyan mo ako ng A. Sana'y pagpalain ako ng sugal pakiusap. Dos, binigyan mo siya ng pinakamaliit na dos. Reyes Janice, talo ka. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay, may isa pang round ng pag-deal. Bakit ka nagmamadali? Pwede pa siyang makakuha ng 4 na pareho. Kanina ka pa nagtatahol, pwe. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakakita ng dugo. Miss Reyes, kung gusto mong sabihin itong huling baraha, kailangan pa bang i-deal? Anong gagawin ko? Ang hidden card ko ay A ng diamond. Tama na, ako na lang magsasabi para sa iyo, Miss Reyes. Kanina pa niya dinudugo ang 3 A. Ang hidden card niya ngayon ay A ng diamond. Gusto mo pa ng 4 na pareho? Panaginip lang yan. Jimenez Alfred, kung hindi mo pinilit na mag-deal, hindi ganito kalala ang pagkatalo ng ate ko. Kung mapahiya ang ate ko ngayon, babayaran mo ito ng buhay mo. Reyes Janice, maaari kang sumuko ngayon bago ang huling baraha o sumuko pagkatapos ng huling baraha. Pero pinaaalalahanan kita kung hindi mo susundin ang taya. Ang mga kasamahan ko sa likod ay pawang mga nakaranas ng madugong laban. Sumusuko ako. Hindi pa tapos ang pagbigay ng baraha. Hanggang sa huling sandali, huwag mong sabihing sumuko ka. Bata, kung mahina ang utak mo, magpagamot ka. Tiyak na ang baraha niya. Kung hindi ka naniniwala, bibigyan kita ng payo. Ikaw na lang ang maglaro para sa kanya sa round na ito. Kung may milagrong mangyari, ibibigay ko na sa iyo ang pwesto. Kung matalo ka, papatayin kita. Sige. Lalaro ako sa'yo. Jimenez, Ikaw na ang magbigay ng natitirang baraha. Halika. Mangyaring magbigay ng baraha. Jack ng spade. Ikaw naman. Bilisan mo ang pagbigay. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Mamamatay ka rin naman. Dos ng spade.
Sabi ko na nga ba, hindi na kailangan ng huling baraha, mga tulad mo. Sadyang swerte lang, laging nasa ilalim ng aking paa. 3 king ako. Ikaw at siya, lahat ng taya ngayon ay akin na. Miss Reyes, manatili ka rito ngayon para ma-enjoy ko. Tungkol sa iyo, ngayon na ang bayaran. Pulihin siya. Teka lang. Ayon sa sinabi mo, ang dos ang pinakamaliit na baraha, tama ba? Tama, ituturo ko sa iyo ang isa pang patakaran. Kung ang nakatagong baraha mo ay dos din, magkakaroon ka ng full house. Tinatalo ng full house ang 3 of a kind. Panalo ka rin. Sayang, ang inyong tagapamahala na si Reyes may dugo sa kanyang mga baraha. Kaya ang barahang ito ay pwedeng alang, wala nang iba. Paano kung ang nakatagong baraha? Hindi ah. Sino ang nanloloko ka? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ibunyag mo na ang baraha. Dos. Ano? 3 na dos, full house. Full house, full house. Tinalo mo kami. Dos kahit na ang pinakamaliit na baraha. Pero kaya pa rin gumawa ng himala ang dalubhasa ng 10,000 kamay, talo ka. Panalo ang dalubhasa ng 10,000 kamay, gago ka. Tatay, nakaligtas ang tindahan ng tsaa ng pakikinig sa hangin. Ha 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 ha, Diamond Dos pala, siguradong sinadya ni Reyes Janice na magpabaya para makinabang itong batang ito. Reyes Janice, ang galing mo talaga. Hahaha. Ang totoo, Diamond A talaga ang baraha ko. Bakit naging Diamond Dos? Jimenez Alfred, wala ba talaga siyang alam na pandaraya? Ang dalubhasa ng 10,000 kamay, maliit ang tingin mo sa iba. Ha ha ha. Niloko ka lang ng ate ko. Teka lang. Alam ko na puta. Nagpapanggap lang itong bata na mahina pero malakas. At kayo, nagpapabaya kayo sa isang baguhan para magbigay ng baraha. Lahat kayo nag-aarte, puta. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay, ayaw mo yatang ibigay ang slot? Mandaya ka naman. Mandadaya kayo, puta. Hindi ito bilang. Bakit hindi? Akala nyo ba ako ay isang tanga? Sige, salakayin. Opo. Teka, ay, mga ginoong tagapamahala, pakiusap, huwag mag-alala. Ang tapang ng loob ay dapat sundin. Ito ang tuntunin ng mundo. Kaming dalawang magkapatid ay susundin namin. Ang larong ito kanina may kakaiba ito. Kaya iminumungkahi ko hayaan ang aking kapatid at itong binata na maglaro muli ng isang laro. Kung matalo ang aking kapatid, ibibigay namin ang slot ng buong puso. At kaming dalawa ng aking kapatid, simula ngayon, hindi na kami tatapak sa mundong ito. Ano sa tingin ninyo? Ang sugal na ito kanina, medyo kakaiba ito, kaya iminumungkahi ko, hayaan ang aking kapatid at itong binata na muling magsugal ng isang laro. Kung matalo ang aking kapatid, ibibigay namin ang slot at ako at ang aking kapatid mula ngayon, hindi na muling lalapit sa mundo ng sugal. Ano sa tingin ninyo? Sige. Hindi naman kayo natatakot, di ba? Makipagsugal kayo o hindi. Kung ayaw makipagsugal, nandaraya kayo. Ikaw, Ito. Walang natatakot. Jimenez Alfred, baliw ka ba? Akala mo ba dahil sa'yo tayo nanalo, yung baraha ay galing sa ate ko? Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kalokohan, sisihin mo ang sarili mo. Kenneth, Ate, ito ay tungkol sa slot sa paligsahan ng hari ng pagsusugal. Hayaan itong walang kwenta na sumali. Kung matalo, masasayang lahat ng pinaghirapan natin. makipagsugal ba tayo? Kanino? Nasa kanila ang slot, hindi tayo ang may desisyon. Pero Tama ang sinabi ng ate mo. Tingnan mo ang mga alalay sa paligid niya kapag nag-away, maapektuhan ang mga may-ari ng establishmento. Sa ngayon, ang tanging pag-asa na lamang ay nasa Jimenez Alfred. Bata, ang yabang mo ah. Sa harap ko ang dalubhasa ng 10,000 kamay, mga haskang magloko, ikaw ang una. Tama na ang daldal. Iharap mo na ang baraha.
Ha ha ha. Alam mo ba kung bakit kapag nakipagsugal ka sa akin, tiyak na matatalo ka? Dahil ang swerte ay sa malakas lamang dumadalaw. Mukhang swerte rin ako. Sige, ang tapang mo. Pero, yung full house mo kanina, sapat na para ipagmalaki mo kalahating buhay. Ang swerte mo tapos na. Six of spades ako. Tingnan ko kung paano mo ako matatalo. Tunay nga ang dalubhasa ng 10,000 kamay, isang hakbang ang nauuna. Gamit lang ang isang baraha, napigilan na si Jimenez Alfred. Sa huli natalo pa rin. Sinabi ko na nga ba't walang kwenta ito, hindi maaasahan. Ngayon wala na talagang slot. Ate, bakit naniwala ka sa kanya dati? Bata, marunong ka yata ng ilang trick. Pero ang whole card mo, kung ace of spades o six of spades, patunay na nanloko ka. Mamamatay kang napakasama. Ako mismo ang puputol ng litid ng kamay mo. Kung nanloko ka, Ako ganun din. Pero wala ka ng pagkakataon. Ako na ang unang maghaharap. Talaga namang anim ng mga pala. Hindi man lang nagkunwari. Ang lantaran mong mandaya. Wala na bang pake ang utusan na to? Ay. Akala ko magpapalit ka ng baraha kahit hindi maputulan ng kamay. Ngayon hindi ka na talaga nagkunwari, kusa kang lumapit. Ayon sa batas ng kalsada, ang mandaya talo agad, pupugutin ang litid ng kamay. Walang problema. Mabilis ang kutsilyo ko. Hindi masakit. mandaya ba ako? Ano ba yan? Nagpapanggap ka pa, nakakahiya ka sa tindahan ng tsaa ng pakikinig sa hangin. Walang silbi ang pagpapanggap. Ako ang unang nagbukas ng baraha. Hindi ikaw ang mandaya. Ako ba ang mandaya? Ang huling sinabi mo. Tama ka, naaalala ko, pulang baraha ang ginagamit natin. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay. Gusto mo bang suriin ang baraha? Sige. Bakit asul? Pulang baraha. Nasa akin. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay. Kailangan mo bang magpaliwanag? Imposibleng magkamali ang dalubhasa. Baka ang batang to ang nagpalit ng baraha. Pero maliban sa guro, wala pa akong nakitang ganito kabilis ang kamay. Bata! Niloloko mo ba ako? Papatayin kita ako. Tigil. Tanggapin ang pagkatalo. Nahuli kang mandaya. Dalubhasa. Talo ka. Panalo dayaan. Walang kwenta. Buti naman. Hindi ko inaasahan. Ang munting tindahan ng tsaa ng pakikinig sa hangin ay nagtatago ng isang dalubhasang tulad mo, binata. Tanong ko, batang kaibigan, puno ka ng daya. Saan mo natutunan? Anong paaralan o estilo ang iyong pinagmulan? Hoy matanda, huwag mo nang purihin siya. Siya ay sa ating tindahan ng tsaa ng pakikinig sa hangin isang hamak na tagalinis. Karaniwan sumisilip lang sa atin. Nagpra-practice ng mga daya natutunan ang kaunting kaalaman, swerte lang. Tagalinis. Hindi ko akalain na ang kapatid ko, ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano, ay matatalo ng isang walang pangalan na tao. Ay huwag kang mang-abala. Hoy, dalubhasa ng 10,000 kamay. Ang usapin ng pwesto ay tapos na, ngunit ayon sa patakaran ng mundo, ikaw ay nahuli sa aktong nandaraya, utang mo pa sa angkan ng su ang isang kamay. Ikaw, tama. Ang sinumang mahuling nandaraya puputulin ang litid ng kamay sa lugar. Ang patakarang ito ay iyong sariling sinabi. Kuya. Ayoko putulan ng kamay, kuya. Kuya, hindi ako pwedeng putulan ng kamay, kuya. Anong ginagawa mo? Aray.
kuya-kuya. Tama, tapos na ang usapin ng pwesto. Ngunit, ako ang away ko sa angkan ng Su. Ngayon pa lang magsisimula. Ako ang alitan ko sa inyong pamilya, Su. Ngayon pa lang nagsisimula. Matandang halimaw. Anong ibig mong sabihin? Marami tayong tao dito. Gusto mo bang mag-ekwat? Mag-ekwat? Ako ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano, hindi nagkakaila. Ibinigay ko ang pwesto sa inyo. Dahil ang patakaran sa mesa ng sugal, aminado ako. Siya ang aking kapatid na lalaki. Iyong kalbong iyon. Natalo siya sa inyong pamilya, Su, sa isang tinatawag na Ting Feng, isang alalay. Ito ay isang malaking kahihiyan. Kung hindi ko mabawi, papaano ako haharap sa mundo ng sugal? Paano ako mananatili? Ano ang gusto mong gawin? Simple. Ang aking kapatid na lalaki ay natalo sa inyong pamilya, Su. Oo. At may utang pa sa inyong pamilya, Su, na isang kamay. Ngayon gagawin nating pusta ang kamay na ito na dapat ibigay, makikipaglaro ako sa inyong pamilya, Su. Kung hindi, kahit mamatay ang isda at masira ang lambat, hindi ako titigil. Jimenez Alfred, tingnan mo ang iyong sarili, ang galing mong gumawa ng gulo. Bakit kailangan mong magpakatapang? Inistorbo mo itong ginalit mo itong baliw. Ngayon ayos na, dinala mo ang pamilya Su natin sa kamatayan. Reyes Kenneth? Jimenez Alfred, wala kang kwenta. Galit ang dalubhasa, papaano mo ito aayusin? Kapag ginawa mo, ikaw ang sasalo. Susundan ko ito hanggang dulo. Sandali. Jimenez Alfred! Alam kong meron kang mga daya sa pagsusugal. Ngunit ngayon, ikaw, hindi pa kayang kalabanin siya. Ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano. Naalala mo pa ba ako? Ito. Nakalimutan mo rin ba? 10 taon na ang nakalipas. Ang paligsahan ng hari ng pagsusugal. Ako, natalo sa iyo. Nawala ng 3 daliri. Sa 10 taong ito, araw-araw akong nag-iisip kung paano malalampasan ang iyong mapanlinlang na sining ng 10 pintuan. Isang taya ulit. Kung manalo, gusto ko ng isang kamay ng bawat isa sa inyo. Kung matalo, kunin ang buhay ko. Sabi niya, isang taya ulit. Bakit naman? Sa pamamagitan ng iyong walang kwentang buhay. Pasensya na sa akin. Wala itong halaga. Hahaha. Hindi ba? Ayaw mong malaman ang 6 of spades na ito. Kung paano ito napunta rito. Mabuti. Mabuti talaga. Napakaraming taon. Wala pang sumaway sa akin ng ganito. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, kaya dapat kitang pagbigyan. Ito ang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan. Jimenez Alfred, ikaw ay baliw. Sigurado ka bang papatayin mo ang lahat? Kontento ka na ba? Reyes Kenneth? Jimenez Alfred, mag-ingat. Mapanlinlang na sining ng 10 pintuan. Hindi ito kayang lutasin ng ordinaryong pandaraya. Sige, subukan mo. Ikaw ang laki ng yabang mo, napakalakas ng sinasabi mo, wala naman palang kakayahan. Hindi mo man lang mahawakan ng baraha. Natalo ka at napahiya ka pa. Paano naman nagkaroon ng pamilya Su ng isang walang hiyang tulad mo? Reyes Kenneth? Ikaw, isang utusan lang. Paano ka magiging kalaban ni ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano? Bata ka pa, gusto mo talagang mamatay. Masyado pang maaga para gamitin ang trick na iyan.
Ayon sa ugali ni ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano, ang bitag ay nakaset kapag binubuksan ang baraha. Guro, napakalakas ng iyong mapanlinlang na sining ng 10 pintuan. Kung simula pa lang sa pagtapon ng baraha ay nililito mo na ang kalaban, di ba't hindi ka matatalo? Kahit malakas ang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan, kapag nakatagpo ka ng kalaban na may matibay na determinasyon, mababawasan ang bisa nito. Ang pinakamagandang oras para gamitin ito ay sa sandali ng pagbubukas ng baraha. At saka, ang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan ay may isang nakamamatay na kahinaan. Ang iyong ilusyon ay talagang umunlad. Ngunit hanggang dito na lang. Hindi pa ako nagsisimulang gumamit ng tunay na kapangyarihan. Paano nalaman ng batang ito kung paano ito haharapin? Sige, ang trump card ko ay darating pa. Hahaha, hindi ko inaasahan. Buti nakatagal ka hanggang ngayon, pero ito na ang limitasyon mo. Ako ang Ace of Spades. Hindi ako naniniwala kakayanin mong palitan ng card na ito. Ay, Ang confident mo naman. Bastos kang bata, ang daldal mo. Anong ginagawa mo? Buksan mo na ang card, kung hindi, sumuko ka na, iwan mo ang buhay mo. Ako mismo ang tatapos sa'yo. Seda. Bandana. Yun ang bandana na ibinigay ko sa'yo, Jimenez. Naitago mo pa pala. Akala ko itinapon mo na. Janice, umalis ako sa pamilya Reyes. May pinagdadaanang dahilan mula ngayon. Magbibigay ako sa iyo ng isang makatarungang paliwanag. Mapanlinlang na sining ng 10 pintuan nakalilito sa 5 pandama ng tao. Pero, mayroon itong isang nakamamatay na kahinaan. Dalubhasa. Naalala mo pa ba ang mga sinabi ko sa iyo noon? Siguro. Siya. Ito. Siya ay hari ng pagsusugal. So, hari ng pagsusugal. Hari ng pagsusugal. Hari ng pagsusugal. Ito. Imposible. So, hari ng pagsusugal? Hari ng pagsusugal, sino yan? Si Jimenez Alfred ba? Hindi ko alam. Hari ng pagsusugal. Papa, matanda ka na yata. Isang walang kwentang tagapagdala ng tsaa. Paano magiging hari ng pagsusugal iyan? Su ang matandang lolo ng pamilyang Reyes ikaw. Baka nagkakamali ka. Ang hari ng pagsusugal ay matagal nang nawala. Paano siya mapupunta rito? Sa isang sandali para ko siyang nakita. Huwag kang dito nagmamayabang. Ang tunay na hari ng pagsusugal, iyan ay sa mundo ng sugal. Isang makapangyarihang figura. Paano siya makukontento magtrabaho sa maliit na lumang tea house na ito? Oo nga. Hindi ako naniniwala. Ang iyong puso. Nagulo. Ikinandado ko ang aking 5 pandama. Ang iyong ilusyong ipinagmamalaki. Hindi na epektibo. Tinalian mo ng basahan ang iyong mga mata. Iniisip mo na ikaw ang hari ng pagsusugal. Bakit hindi ka ngumunguya ng tsokolate? Nagpapanggap, buksan ang baraha. Kung ganon ako ay... Sandali. Kuya, sigurado ka bang hindi ka naloko ng batang ito? Sa ganitong lugar, paano magkakaroon ng Jimenez Alfred? Nag-iinkognito kaya? Kalokohan. Isipin mong mabuti. Ipinusta na niya ang lahat. Kung wala siyang katiyakan,
Magpapakita ba siya ng baraha? Kung totoong pinalitan niya ang aking mga baraha, ang mga kamay natin nanganganib. Kuya, ikaw baka sobra ang iniisip mo. Paano masisira ang iyong ilusyon? Kung totoo o hindi, malalaman natin pag nakita na ang mga baraha. Kung ganoon, ilalabas ko na ang baraha ko. Aaminin ko, ang iyong pandaraya ay talagang magaling. Ang nakita ko bukod sa aking guro ang pinakamagaling, pero hindi ka pa rin siya. Tara na, tara na. Yung asul na ito, Ito, anong nangyari kanina? Hindi ko nakita. Ang nakatagong baraha ng dalubhasa ng mapanlinlang na plano. Pinalitan, Jimenez Alfred, nalutas niya ang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan. Jimenez Alfred, ang galing mo sa pandaraya. Bakit mo itinago sa akin ng ganoon katagal? Sigurado ka bang ikaw talaga ay... dalubhasa. Talagang umunlad ka sa mga nakaraang taon. Pinatigil ang kanyang 5 pandama. Nagbibiro ka ba? Ikaw. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na. Tagalinis lang ako. Imposible. Imposible. Isang tagalinis. Paano siya nasira ang aking sining ng 10 pintuan? Mas imposibleng napalitan niya ang aking nakatagong baraha. Talagang imposible. Naalala mo ba? Tinanong mo ba ako kung may paraan para laging manalo? Guro. Ang sining ng asul na daan ay maraming uri, Pero ang lahat ay pagtugon sa bawat galaw. nahihirapang sumabay. Kahit ang mapanlinlang na sining ng 10 pintuan, mayroon din itong kahinaan. Ngunit may isang galaw na kayang talunin lahat. Ang sukdulang sining ng pandaraya na nakatayo sa tuktok ng walang pagkatalo. Ang ibig mong sabihin ay ang walang talong paraan. Oo. Hindi maintindihan ng alagad. Noong panahong yon, hindi kita sinagot. Dahil hindi ako sigurado kung meron bang walang talong paraan. Nga ngayon, natagpuan ko na bilang iyong guro. Kaya, talo ka talaga. Ang bagay na ito maliban sa kanya, walang ibang nakakaalam. Napakaraming bakas at pahiwatig hindi ko nakita. Napakatanga ko. Kuya, Guro. Natagpuan na kita, Guro. Guro, pasensya na po, Guro, sa aking pagkakasala. Dapat akong mamatay. Guro. Ano ba ang nangyayari? Bakit tinawag ng ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano ang walang kwentang ito? Guro, ito. Noong una, si ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano ay natalo kay Jimenez Alfred at naging alagad niya. Kung gayon, Jimenez Alfred, siya ba talaga ang hari ng pagsusugal? Hari ng pagsusugal. Tumayo ka na. Noong una, tinanggap ko kayo bilang mga alagad, hindi para mang-agaw at manloko kayo. Kayong dalawang magkapatid, maraming tao ang namatay dahil sa inyo sa sugalan. Talagang mabigat ang inyong kasalanan. Oo, Guro. Tama po kayo, Guro. Dapat akong mamatay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makabawi.
Opo, Guro. Handa po akong sumunod sa inyo. Sabihin mo sa akin, sino ang nasa likod ng paligsahan ng hari ng pagsusugal? Naintindihan ko po. Tiyak na maraming nangyari noon kaya kayo naglaho ng matagal. At saka tiyak na may kaugnayan ito sa mastermind ng paligsahang ito. Sabihin mo sa akin kung sino talaga siya. Guro, naalala niyo pa ba nung kalaban kayo noon si ang matandang multo na naglaban para sa titulong hari ng pagsusugal? Siya nga. Ang paligsahang ito, siya ang nasa likod nito. Ang matandang multo. Talaga nga siya. Pagkatapos magretiro ng guro, ang buong ilalim ng lupa na pagsusugalan ay sumusunod kay matandang multo. Ang taong ito ay palihim, hindi siya madaling lapitan ng ordinaryong tao. Kamakailan ay nagpakita siya ng ilang bakas. Narito siya. Kuya. Dalubhasa. Guro. Dalubhasa. Guro, kuya. Kuya. Tumigil ka. Kuya, ikaw. Go. Kuya. Jimenez, kamusta ka na? Hindi ko akalain na ikaw, matandang aso, ay nakatakas mula sa hawla na iyon dahil sinira mo ang pangako kung gayon ang laro natin ay magsisimula muli. Lahat ng pinahahalagahan mo, sisirain ko ng sarili kong mga kamay. Kuya. Ako, ang aking kuya, Bago siya umalis, paulit-ulit niyang tinatanong ano ang paraan para manalo. Sabi muna sa kanya, para mapayapa ang espiritu ng aking kuya sa langit, kuya. Bakit nangyari ito, kuya? Ikaw ang nagpalit ng 3 bulaklak? Dalubhasa. Sa huling sandali, matagumpay mong pinalitan ang aking nakatagong baraha. Kung ako ang unang nagbukas ng baraha, matatalo ako. Ang paraan para manalo sa sugal ay huwag sumugal. Sa 10 sugal, siyam ay daya. Sa 9 na sugal, tiyak na talo. Huwag sumugal. Yun ang panalo. Huwag sumugal. Panalo? Kuya, huwag na tayong sumugal mula ngayon, hindi na susugal. Alfred, talagang ang ikaw si ang hari ng sugal. Lahat ay walang kabuluhang pangalan. Matagal na akong sumumpa na hindi nasusugal, Tiyo. Pwede mo bang tanggapin ang isang kondisyon? Ang ibig mong sabihin, isara ang kasino? Simula ngayon, hindi nasasali sa sugal. Oo. Naiintindihan ko. Ipapatupad ko kay Reyes Janice. ano, Isara ang kasino. Tay, baliw ka ba o ako? Kababayo lang natin talunin ang mga kapatid na ang dalubhasa ng 10,000 kamay. Ang buong lungsod ng ilog ay... Ang buong mundo ng sugal sa ilalim ng lupa ay dadagsa rito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon ng pamilya Reyes para umangat ng mabilis. Paano naman nating isara ang kasino sa ganitong pagkakataon? Sumpa. Tingnan mo ang kamay ko. Ang leksyong ito. Hindi ba sapat na kalunos-lunos? Ang sinabi ni Alfred. Nakalimutan mo na ba agad? Bakit ka ganyan katigas ang ulo? Jimenez Alfred lang ang alam nyo. Patay na ngayon si ang dalubhasa ng mapanlinlang na plano. Siguro bulag na lang ang mata niya at nagkamali ng tingin. Si Jimenez Alfred ay hindi naman talaga hari ng pagsusugal. Gusto lang niya tayong lokohin. Isang manloloko ng pamilya Reyes. Loko. Tay, Paano mo nagawa? Magsalita ng ganyan sa bayaw mo. Jimenez Alfred, hindi siya bayaw ko. Umalis ka.
Kenneth, Ako na ang magsasabi. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay, magpakalat ka ng balita para sa akin sa ilalim ng lupa. Sabihin mo, makalipas ang 1 linggo, ang hari ng pagsusugal ay hahamunin si ang matandang multo sa karagatang pandaigdig. Tiyak na darating siya. Janice, ang mga nangyari nun, ipapaliwanag ko sa'yo. Hintayin mo akong makabalik. Kenneth. Oo. Reyes Kenneth. patay na ba? Jimenez Alfred. Jimenez Alfred. Patay. May patay. May patay. Ang matandang multo. Patay na ang target, pero napakaraming nanonood. Hindi makumpirma kung aalis na ba. Umalis na muna tayo. Huwag na natin silang alertuhin. Ang buhay ni Jimenez Alfred ay hindi ganon katibay. Wala ka namang magagawa kung mananatili ka rito. Kunin mo ang pera. Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi mo na isalba mo siya. Para saan? Hindi mo ba napapansin na kamukha niya ang bunsong kapatid ko? Kamukhang kamukha, di ba? At saka, sa sitwasyong iyon, di ba may buhay pa siya? Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kahit na ang dos ang pinakamaliit na baraha, nakakagawa pa rin ito ng himala. Ang dalubhasa ng 10,000 kamay natalo ka. Oy! Kung hindi lang dahil may pera siya, ako... Ay! Hindi pwedeng ganyan. Hoy, ako... Sabi mo gising ka na? Bakit hindi ka nagsalita? Una sa lahat, ang pangalan ko ay Bert. Ang buhay mo ay iniligtas naming mag-asawa. Hihingi ako ng konting salamat. Hindi naman labis, di ba? Huwag mo siyang pansinin. Hindi kami tumatanggap ng bayad. Mukhang malala ang sugat mo. Ayos ka lang ba? Naaalala mo ba kung saan ka nakatira? Nagtanong ang asawa ko, di mo ba narinig? Bingi ka ba o pipi? Magsalita ka. Helen, sa ganitong tingin talagang tanga siya, nakakapagtaka na shock siya at mahigpit pa niyang hinawakan ng pera. Sandali, sasagot ako ng tawag. Tutulungan ka naming mahanap ang iyong pamilya. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Habang hindi pa nahanap ang iyong pamilya, dito ka munang tumira ng payapa. May kailangan pa akong gawin, mauuna na ako, manatili ka lang dito, huwag kang gumala. Hoy Kuya Santos. Bukas at bukas pa, halos kalahating taon na. Bert, dadaling ko na ang mga tao ngayon. Kung hindi mo pa mababayaran ang utang, papatayin kita. Hoy, hoy! Puro panggigipit lang ang alam. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Hindi tama talunan kapag natalo, dapat tanggapin. Halika, susunod na laro. Talo ka. Dapat magbayad ka. Hindi ano bang pakialam mo kung magbabayad ako o hindi. Ay, pasensya na ha, pasensya na. Itong pinsan kong malayo, medyo prangka lang magsalita. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na. Tingnan mo, kahit tanga alam na dapat magbayad kapag natalo at may ganang kang hindi magbayad? Sinabi ko bang hindi ako magbabayad? Pwede bang sabay na lang sa susunod? Ilang rounds ka na bang hindi nagbabayad? Ilang rounds? Sa Mahjong, bawat round dapat bayaran. Sa Mahjong, bawat round dapat magbayad. Ayoko na, parang sinabi kong hindi ako magbabayad. Hindi na ako babalik sa lugar na to. Ako na lang. Ingat po kayo, pasensya na. Ay, Helen, anong nangyari? Yung tanga nag-away. hindi, yung tao natalo sa sugal. Gustong umutang ng ilang rounds, sinabihan lang siya tapos nagalit at umalis. May pera ako. May pera at marunong magmajong.
Hehe, medyo interesting. Mahal, nauuhaw ako. Kunin mo ako ng tubig. Sige. Aba, sige. Pasensya na, makikiran lang. Jimenez, halika rito sandali. Ay, may kailangan ako. Halika rito, makikiran lang. Gusto mo bang maglaro ng mahjong? Gusto. Pinsan, mag-aya ka ng ilang tao para makipaglaro sa'yo ng mahjong. Ayos ba? Ayos. Sige, umuwi ka muna. Uy, Kuya Santos. Nakahanap na ako ng pambayad sa utang ko sa'yo. Mamaya dalhin mo ang mga tao sa aking mahjong hall. May isa akong kliyente na malaki ang pera at madaling kausap. Sobrang yaman. Kita-kits. Bert! Nasaan ang sinabi mong biktima? Wala ni isang tao, puta! Matapang kang linlangin ako? Maniniwala ka bang susunugin ko ang tindahan mo? Kuya Santos, pakalmahan mo ang iyong galit. Eto, nakaupo doon. Ang pinsan kong malayo. Bobo pero maraming pera. Tingnan mo. Ngayon para sa inyo, pinaalis ko ang iba para sa inyo. Para maging madali para sa atin. Kunin ang pera sa kanyang bulsa. Ito na para mabayaran ang utang ko sa inyo. Magaling ka naman, ha? Sino ang nakakaalam kung kayo ay nagsabwatan para lukuhin ako? Gusto ko ng candy. Ano yon? Ilabas mo, bibili ng candy. Itago mo agad, bilis. Hindi naman kailangan ng ganyan karaming pera para sa candy. Ate, mamaya bibili ako para sa'yo, okay? Maging mabait. Gusto ko ng candy. Sige. Magtitiwala na ako sa'yo sa huling pagkakataon. Oy Bert, maglalaro ba kayo ng baraha kasama si pinsan? Sabi ni Bert gusto raw maglaro ng ilang rounds ang pinsan niya, kaya isinama ko ang kapatid ko para makipaglaro sa kanya. Hindi yata maganda ito. Sige. Gusto raw ng pinsan na maglaro, hayaan mo siyang maglaro. Hindi ka naniniwala. Pinsan, gusto mo bang maglaro ng baraha? Gusto. Tingnan mo, kung gusto mong manood, tumayo ka na lang sa tabi at manood. Sige, pero huwag niyo siyang apihin. Oy, huwag kang mag-alala. Bert, Oy, tanga talaga yung kapatid mo. huwag mong isipin na bobo siya ngayon, pero pagdating sa pera, matalino siya. Bobo lang, gaano katalino. Paano ka natalo sa akin dati? Mas matatalo pa itong tanga. Nakaayos na. Huh? Tatlong sunod na ho. Hindi ko akalain na ang galing mo pala. Talagang ang bobo kasi nila. Bert, Oh, anong nangyayari? Niloloko nyo pala kaming dalawa. Kuya Santos, hindi ko talaga inaasahan. Ang swerte ng batang yun, no? Sa tingin ko ikaw ay naadik ka na sa pagkuha sa lahat ng panig, di ba? Inabutan mo na ako, si Kuya Santos. Sinasabi ko sa'yo, sa susunod na round, kung hindi ka na maglabas ng pera, magdudusa ka. Kuya Santos, huwag kang mag-alala. May backup plan pa ako.
Sa susunod na laro, ipapatalo ko sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan. Tapos, bibigyan ko kayo ng magagandang cards. Gagawa ng isang setup na lahat kayo ay handa ng manalo. Bibigyan siya ng 3 tunog sa isang putok. Babayaran niya ang inyong 3. Sabi mo? Mandadaya ka ba? Oo. Galing ang tindi mo naman sa sarili mong mga kaibigan. Wala akong pakialam kung anong paraan gamitin mo. O basta sa susunod na round, gusto kong makakita ng totoong pera. Uy, walang saya yung laro mo. Pustahan tayo ng malaki. Isang laban, dun na ang panalo. Kung manalo ka, dodoblehin namin ang pera mo. Kung matalo ka, kailangan mong ibalik lahat ng pera mo sa amin. Ano, game ka ba? Wala namang ganyang laro. Hindi naman kayo nagkakaisa para inapin niyo siya. Uy Helen, ano bang sinasabi mo? Sugal-sugal, taya-taya, gagawing motor ang bisikleta. Para mas masaya ang kapatid mo, ganito dapat ang laro. Tama ba, Bert? Tama, eksakto. Sige. Pananalunin ko sila. Tuloy lang. Sige. Dalawang tiyaw. Pong. Tenpay na ako. Tenpay na rin ako. Tenpay na nga ako. Lahat ba ay isang tiaw? Puro isang tiyaw. Jimenez Alfred, naka-tenpay na kaming 3. Kung hindi ka mag-iingat, mamaya isang putok, bayad sa 3. Sasabog ka. Tulad nga ng kasabihan, ang swerte ay umiikot. Bobong bata, oras mo na para malasin. Habang naghahalo ng baraha sina Bert, gamit ang daya ng baraha, inayos na nila ang pagkakasunod-sunod ng mga tile. Ngayon, lahat sila ay naka-tenpay sa Yauji. Si Adi ay nakakuha ng Yauji. Kapag inilabas niya ang tile na ito, magkakaroon ng 3 tunog sa isang putok. Mawawala lahat ng pera ni Adi. Ito ay tiyak na ginawa para kay Adi ang tile ng sabog. Kapag naglabas si Adi, matutuloy ang kanilang plano. Oy. Anong ginagawa mo? Gusto mong mamatay? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Kuya Santos, pakalmahan mo lang. Huminahon ka. Si Helen ay hindi naman sinasadya yon. Paumanhin sa inyong lahat, bigla akong nahilo. Hindi ako nakatayo ng matatag. Ang mga baraha ay nagulo na. Kung gusto ninyo, mag-shuffle na lang ulit kayo. Ay, at ginagawa mo ulit? Lumabas ka. Lumabas. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo, bunso. Lumabas ka nga. Lumabas ka nga. Bert, anong problema sa asawa mo? Ang mga baraha na inayos ko ay ginulo niya. Paano ito? Kuya Santos, huwag ka munang mag-alala. Mamaya, huhugutin natin ulit ang isang manok. Ganun pa rin, matatalo siya. Kahit ang kanyang brief ay mawawala. Ang paggulo ng baraha na ito, kailangan nating i-shuffle ulit. Ay, ituloy lang natin ang laro. Ay, tama. Shuffle. Ituloy. Hindi pwede, Kuya Santos. Hindi ko mahanap ang isang manok na iyon. Ang barahang ito ay hindi na lumalabas kahit i-shuffle. Ay, sige na. Ang sakit na ng kamay ko kakashuffle. Kahit gaano pa kamaswerte ang tangang iyon, hindi siya pwedeng sunod-sunod na manalo o magkong at manalo ng bonus. Tanga. Ikaw naman ang bumunot. Eastwind. Kung lang naman eh.
Anong magaling dyan? Nung hinawakan niya, nakita ko na. Itong tarheta ay isang manok. Bert, hintayin mo na lang ang self-draw mo. Tara, kunin mo na ang card. Southwind, Kong. Bakit ba puro kong na naman? Hindi ako naniniwala sa mga malas. Ngayong araw makakakong ka ba hanggang impyerno? Tuloy. Westwind? Kong, hahaha. Sabi ko nga, bakit wala akong kahit isang wind tile? Nasa kanya pala lahat. Eastwind? Southwind. Westwind, susunod. Hindi kaya magbaba siya ng Northwind. Kung Anong silbi ng apat na sunod mong pangkat? Itong tile. Ito ang aming manok. Peste. Sa oras na yan, talo ka sa 3 tunog sa isang putok. Manok, manok, manok. Red Dragon. Bigyan niyo ako ng doble. Doble. Teka lang. Gago, at sinasabi mo pang hindi ka nandaya? 4 na sunod na bulaklak sa ibabaw ng pangkat. Dekada na akong naglalaro ng baraha. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakaiba. Sabi mo pa, kayo dalawa, hindi ba kayo magkakampi? Kuya Santos, ikaw kumalma ka. Kumalma ka nga. At ikaw pa, naniwala ako sa kalokohan mo. Kayo dalawa ay nagkampi-kampi. Ginagawa ninyo kaming tanga, di ba? Uunahin kita. Pagkatapos ikaw naman. Inosente ako, Kuya Santos. Hindi talaga kami magkasabwat niya. Jimenez, sabihin mo sa akin ang totoo. Kanina nang nagsushuffle tayo ng baraha, ikaw ba ang gumawa? ang isang ibon na hawak mo, pumitik ako at nagulo ang mga baraha mo. Kanina 4 na sunod na pangkat. At ito pa. Red Jong, paano mo nagawa? Ang isang ibon na hinahanap ninyo, nandito lang. Kung ano ang gusto ko, iyon ang masusunod. Napunta ako dito. Nako! Para talaga siyang hari ng pagsusugal. Inamin na ng batang ito. At magsasabi pa kayo na wala kayong daya? Kuya Santos. Kuya Santos. Henyo talaga sa sugal ang batang ito. Pinasama mo ako sa kanya papunta sa kasino. Siguradong malaki ang kikitain. Bakit ako maniniwala sa'yo? Kuya Santos, nandito na ang buong pamilya ko. Nandito na ang lahat ng ari-arian ko. Maniwala ka lang sa akin isang beses. Bigyan mo lang ako ng oras. Kaya kong gawing kumita siya ng malaki. Sige. Bigyan kita ng 3 araw pa. Babalikan kita pagdating ng panahon. Tara na. Hari ng pagsusugal. Susunod, bahala ka na. Ang matandang multo, may isang Reyes Kenneth gusto niyang sumama sa inyo. Ipasok. Ipasok. Isang pamilya. Kuya, dahan-dahan lang. Kayo po ba si ang matandang multo? Ako si Reyes Kenneth. Ang pamilya Reyes ay naniwala sa mga kasinungalingan ni Jimenez Alfred na sinasabing 9 sa 10 sugal ay talo at ang hindi paglalaro ang panalo at isasara ang kasino. Pero gusto ko pa ring magsugal. Ang matandang multo. Isama niyo po ako sa inyo. Bakit kita tatanggapin?
Tiyak na gusto niyong malaman, Jimenez Alfred, kung buhay pa ba o patay na siya. Noong naaksidente siya sa sasakyan, nandoon ako sa lugar. Nakita ko mismo na siya'y bumigay ang huling hininga. Nakita mo mismo na namatay siya. Hahaha. Oo. Mabuti. Namatay na siya sa wakas. Ang matandang multo, kung ganoon, wala nang halaga ang batang ito. Kaya Hindi ba sinabi ni Jimenez Alfred, sa sugal, 9 sa 10 ay talo, ang hindi nagsusugal ay panalo? Mga dahilan lang yan ng mahihina. Ang buhay isa talagang malaking sugal. Ngayon, tinatanggap kita para patunayan kay Jimenez Alfred na nasa ilalim kung sino ang tama. Jimenez Alfred, magaling ka sa panahong ito. Ito ang gantimpala mo. Kainin mo ng dahan-dahan. Bert, ang perang ito na napanalunan mo, sapat na ba para bayaran si Old Shoe? Pagkatapos, huwag mo nang isama si Jimenez Alfred sa sugal. Naglabas ang pulisya ng mahalagang nawawalang tao. Jimenez Alfred, lalaki, 28 taong gulang, dating kilala bilang hari ng pagsusugal. Noong gabi ng Enero 1, sa daang ruta ng lumilipad na tubig, nawala matapos maaksidente ng malubha. Gusto ko ng White Rabbit candy, wag mo akong lokohin ng ganito. Si White Rabbit ay ang hari ng pagsusugal. Yung mga taong sinugo mo, wala pa bang balita? Kahit hindi mahanap ang tao, patuloy ko pa ring hahanapin. Buhay man o patay, kailangan kong makita siya. Mga Ginoo at mga binibini, maligayang pagdating sa paligsahan ng hari ng pagsusugal ngayong taon, sa mismong laban ng finals. Mangyaring salubungin ang alamat ng sugal sa Asya na 2 taon nang walang talo. Hayaan ninyong magsalita ako. Dumating ako dahil sa imbitasyon ni Jimenez Alfred. Ngunit dumating ako, parang hindi sumipot si Jimenez Alfred. Anong Jimenez Alfred? Sa tingin ko siya ay isang duwag lang. Nabalitaan ko na ang Jimenez Alfred na iyon ay laging nagtatago sa bahay ng pamilya Su. Kung takot siyang mamatay, kayong pamilya Su, sumuko na lang kayo para sa kanya. Kayo? Ayon sa alituntunin ng mundo ng sugal, pagdating ng oras, kung hindi dumalo si Jimenez Alfred, ang larong ito, panalo na ako, ang matandang multo. Anong Jimenez Alfred? Isang duwag lang. Si Jimenez Alfred ay hindi duwag. Kilala kita, ikaw ay asawa ni Jimenez Alfred. Talaga namang maganda. Sumama ka sa akin, ako ang magiging bagong Jimenez Alfred. Tungkol naman kay Jimenez Alfred, patay na siya. Talaga? Jimenez Alfred. Sa wakas nakabalik ka na. Alam kong wala kang problema. Huwag kang mag-alala. Jimenez Alfred, buhay ka pa pala.
Anong nangyari? Disappointed ka yata na buhay ako. Ito ay pinsala sa utak na nagdudulot ng problema sa pag-iisip. Maaaring umabot ng ilang daang libong piso ang pagpapagamot. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Ayaw mo pa ring ilabas ang pera para gamutin si Jimenez Alfred? Isipin mo, noong araw ang kapatid ko ay pinatay ng ang matandang multo at ng mga kasama niya. Naging ganito si Jimenez Alfred, siguradong sila ang dahilan. Bukod pa rito ang perang napanalunan dati, ay sa sarili niyang kakayahan ni Jimenez Alfred. Ngayon, gamitin ito para sa kanyang pagpapagamot. Hindi ba tama lang? Hindi, sa ngayon ako. Hindi ko lang inakala na si Jimenez Alfred ay ang hari ng pagsusugal na lagi kong hinahangaan. Kailangang gastusin ang perang ito. Sige. Dahil sa'yo, nakabalik ako. Ngayon ito na ang huling pagkakataon mo. Sa pagkakataong ito, hindi lang kita matatalo, kundi pati na rin ikaw ay maniniwala sa akin. Maniniwala ka sa akin, ikaw lang? Isang taong walang tahanan, nagsasalita ka ng walang hiya sa harap ko. Kung matalo ako ngayon, hindi lang basta makukulong. Kukunin ko rin ang buhay mo. Pati ang pamilya Su ay magiging kasama mo sa kamatayan. Tigilan na ang daldal. Ano ang kaya? Simple lang. Sakla. Tara. Sandali. Pero, bago magsimula ang laro, bibigyan kita ng malaking regalo. Kenneth. Reyes Kenneth. Maganda ang regalong ito, di ba? Gusto mo ba ang regalong ito? Pwede. Pero kailangan sa unang 3 round ng sugal, ipakita ang iyong mga baraha. Sobra naman kayo. Ate tatay, iligtas niyo ako. Nagsisi na ako. Hindi ko dapat sinuway ang payo ninyo. Iligtas niyo ako. Iligtas niyo ako. Ano? Kahit itong maliit na pagpapakita ng sinseridad, nahihirapan kayo? Mukhang kailangan niyang mamatay na lang. Sige. Pumapayag ako. Ibunyag ang baraha. Pakawalan na siya. Jimenez Alfred. Napakatapat sa pagkakaibigan. Hahaha, Jimenez Alfred, napakatapat mong kaibigan. Reyes Kenneth. Okay ka lang? Ano ginawa mo nitong 2 araw? Paano ka nahuli ni ang matandang multo? Kuya, kasalanan ko lahat ako. Hindi na ako magsusugal mula ngayon. Kasalanan ko lahat. Tayo. Buti at nakabalik ka. Kuya, ako ang dahilan kung bakit ka nadamay. Ang matandang multo, tinatanggap ko na ang lahat ng kondisyon mo. Simulan na. Ang tapang mo kahit alam na ang baraha mo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sa paligid na ito, matagal nang nakasetup, mga high-speed camera. Kung manluloko ka, mahuhuli ka agad. Gusto mo akong talunin? Hindi ganun kadali.
Ante ay 50,000, walang limitasyon sa itaas. Si Jack of Hearts ang magsasalita. 500,000. Tiklop. Hindi naman. Si Jimenez Alfred, unang tiklop agad. Hindi naman masama ang kamay na ito. Ang kahinaan ng pagbubunyag ng kamay ay masyadong halata, Jimenez Alfred. Kayanin mo. Lahat ito ay utang ng pamilya Su sa kanya. Pero naniniwala ako sa kanya. Tiyak na may paraan siya. Jimenez Alfred, isang dos lang ang hawak ko. Wala kang lakas ng loob na tumawag. Ang pagmamataas mo bilang hari ng pagsusugal ay ganyan lang pala. 50,000 lang. Para na lang sa pulubi. Matigas lang ang bibig mo. $200,000. Hindi tumatawag. Anong pakana na naman ito? Nagbibigay lang ba ng pera ang hari ng pagsusugal? Hindi man lang tumawag sa straight, parang duwag. $1,000,000. Kakakuha mo lang ng magandang kamay, sobra kang mayabang. Hindi ka ba natatakot na 3 ang nakatagong baraha ko? 4 na magkakapareho ito. Hindi naman kailangan mag-fold. Kung ang susunod kong baraha ay hindi King Eddie, kailangan kong magbayad. Fold. Alam ko na si Jimenez Alfred ay may paraan. Itong si Alfred, ang swerte naman niya. Anong sinasabi mo, Chen? Wala. Sabi ko ang galing ni Jimenez Alfred. Ha ha ha. Huwag kang masyadong mayabang. Ako si ang matandang multo, pera ang hindi kulang. Sa susunod na round, magiging seryoso ako. Susunod na round. Susunod na round. Hindi mo na makikita ang aking mga baraha. Pares ng 7, ikaw ang magsalita. $1,000,000. Call? Double. $1,000,000. Alfred, sobrang confident ka talaga. Ang matandang multo. Alam mo ba sa mesa ng sugal ano ang sikreto para manalo? Sasabihin mo na naman ang walang sugal, panalo na kalokohan. Ang sugal ay sugal. Kung hindi, bakit ka nakaupo dito? King of Diamonds, ikaw na. Nakaupo ako rito. Pigilan ang sugal gamit ang 1,000. 3,000,000. Ang aking flush ay sulit ba sa presyong ito? Nagpapa-impress. Ako, si ang matandang multo, hindi natatakot sa ganyan. Ang mga teknik na umaasa sa daya, luma na. Sasabihin ko sa iyo ang sugal ang tunay na paraan para manalo. King ng spades. May daya ang mesang ito. Ang mga barahang ito, naglagay ako ng chip ng maaga kapag na-detect ng mesa. Sa pamamagitan ng espesyal kong relo, malalaman ko ang karta ng kahit sino. King ng spades nga. Jimenez Alfred Abinata. Huwag kang masyadong padalos-dalos. Walang dahilan, 2 pares ako matatakot sa hindi pormang flush mo. $3,000,000 para ipakita ang karta mo sa akin.
Parang nababasa mo ang karta ko. Binata, hindi ka pa rin kalmado. Gusto mong malaman ang sikreto ko. Hindi ka pa karapat-dapat. Panalo si G, matandang multo na may 2 pares. Natalo agad ng 3 milyon. Kaunti na lang ang chips. Malapit nang maubos ang hari ng sugal. Oo nga. Jimenez Alfred, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kung luluhod ka at yuyuko para sumuko sa akin, papayagan kong umalis ang pamilya mo ng ligtas. Kung hindi pipiliting kitang ilabas lahat ng pera mo, iiwan dito ang buhay ng pamilya mo. Ngayon, ang pera ko. At buhay ko, hindi mo madadala. Sige. Pakiabot ng isang tasa ng tsa. Salita ang Haring Spade. Ako ay isang 2 puso. Si Jimenez Alfred ay isang alang. May tsansa pa ring manalo. Dahil naglalaro na tayo hanggang ngayon, bakit hindi tayo maglaro ng malaki? $3 milyon, carry mo bang sumunod? Ang whole card mo ay 2 o kaya ay king. 3 milyon. Susunod ako. Salita ang Diamante A. Mukhang ako na naman ang magsasalita. Mababawi ko na lahat ng natalo ko. Sa pagkakataong ito, 5 milyon ang matandang multo. Susunod ka ba? 5 milyon? Ang chips mo sa mesa hindi umabot ng 5 milyon, di ba? Nalilito ka na yata sa pagkatalo. Mayroon pa akong isa. Cheque mula sa Lesi Bank. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Sapat na ba yan? Sabi mo 3,000, di 3,000. Sino ang nakakaalam kung totoo? Pakicheck ang ticket. Na-verify na ang ticket valid. Ha 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 ha, mukhang inilabas mo na ang lahat ng pera mo dahil nag-all-in ka na. Ngayon, lalaruin kita ng maayos. Call, 5 milyon. Malapit na ang pot sa 8 milyon. Hindi pwedeng matalo ito. Pasensya na. Natapon ang tsa. Jimenez, ano bang ginagawa mo? Nagtapon lang ng isang tasa ng tsa. Bakit ka nagagalit? Nabasa ang chip sa baraha, hindi nagagana. Dahil basa na ang baraha, humihingi ako ng bagong baraha. Dealer, Sandali lang. Malaki ang baraha ko. Papalitan mo na lang agad. Ang matandang multo, natatakot ka ba? Jimenez, ang tapang mo naman. Sige, ituloy. Akala mo sa ganyan, hindi na kita kayang harapin? Diyos ko. 3 A laban sa 3 queen. Napakalaki ng kamay. Hindi inaasahan na sa huling laro biglang nagbago ang sitwasyon. Babalik na rin kaya ni Jimenez Alfred ang laro? Basta't walang mali sa whole card, tiyak na panalo si Jimenez Alfred. 3 A ang magsasalita. Kakaiba talaga ang suwerte ng baraha ngayong gabi. 3 queen sana ay sapat na malaki. Pero nakaharap mo ang 3 A ko.
Mukhang kailangan kong magsikap. Kung hindi, hindi ako karapat-dapat sa titulong hari ng pagsusugal. Ang natitira kong 28 milyon, all in lahat. Ang matandang multo, Susundan mo ba? Peste, nagbi-bluff ba siya? O may totoong malakas na baraha? Mukhang kailangan kong gamitin ang trump card ko. Kuya, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, naisip na ni ang matandang multo kung paano ka tatapusin. Ang mga barahang ito ay may chip sa loob. Sa sandaling lumapit ka sa mesa, makikita niya ang iyong mga baraha. Reyes Kenneth, lumayo ka at ipinagkanulo mo ako. Kuya, alam kong mali ako talaga. Ngayon ay maaari mo ng direktang hulihin ang daya ni ang matandang multo at manalo sa larong ito. ang ebidensyang ito ay hindi sapat para patunayang siya ay mandaraya. Wala akong sapat na ebidensya para patunayan na siya ang naglagay ng chip. At saka itong matandang tuso, naisip din niya ito. Kung gayon kuya, hindi ba talo ka na? Sinira ko na ang plano niya gamit ang tsa. Sa larong ito, tiyak na mananalo ako laban sa'yo. Sige kuya, mag-ingat ka. Ah, isang lumang king pala. Jimenez Alfred. Nag-bluff ka pero hindi. Gusto mo bang mag-bluff muli? 3 ace at 2 king ay isa lamang full house. Samantalang ako, mayroon akong 4 na queen. Jimenez Alfred, patay ka na. Kaya lahat na 28 milyon. Alfred, hindi ka pa rin mapagtimpi. Susundan ko ang taya mong lahat. Showdown na tayo. 3 A ang sa iyo. Paano matatalo ang 4 na queen ko? Tumaya ako ng 28 milyon, susundan mo pa rin? Nakikita mo ba ang baraha ko? Bago magsimula ang laro, nakalimutan mo ang sinabi ko sa iyo, ang regalong ibinigay ko sa iyo. Si Kenneth ay tao ko. Ang nakatagong baraha mo ay King of Spades. Sinabi na niya sa akin kanina. Kenneth. Alam mo ba ano ang kahihinatnan ng ginawa mo? Si Alfred ay tumaya ng sarili niyang buhay. Bakit mo ginawa yon? Karapat-dapat ka ba sa mga ninununo ng pamilya Reyes? Karapat-dapat ka ba sa tiwala ni Alfred sa'yo? Oo, karapat-dapat. Ang masasabi ko lang, karapat-dapat ako sa sarili ko. Matandang multo. Para talunin ako, ginawa mo lahat ng paraan. Alam ko ang ibig mong sabihin. Ang hindi pagsusugal ay panalo. Pero ang tao ay naghahangad ng pakinabang. Si Kenneth ay kusang sumama sa akin dahil kaya ko siyang papagtagumpayin. At ikaw, Alfred, natalo ka at napakalaki ng pagkatalo mo. Hahaha. Tapos na ang laban. Ang buhay mo ay akin na. Sandali lang. Sandali lang. Hindi ko pa inilalabas ang aking huling baraha. Di pa alam kung sino ang mananalo o matatalo. Hahaha, hindi ka pa susuko hanggat di mo nakikita ang katapusan. Gusto mo pa bang magpalit ng baraha tulad ng dati? Tingnan mo kung ano ito. Ano pa bang mga laro mo? Sa sandaling ito, 3 taon akong naghintay.
Ang matandang multo, oras na para tapusin ang lahat ng ito. Ace of Spades. Ace of Spades pala ito. Si Jimenez Alfred ay may 4 na A, 4 na A. Si Alfred siya ang panalo. Panalo si Jimenez Alfred ang panalo. 4 na A ang tumalo sa 4 na Q. Alfred, bumalik na ang tunay na Jimenez Alfred. Nakamamanghang pagbaliktad, Jimenez Alfred. Ito ang tunay na Jimenez Alfred. Jimenez Alfred, Jimenez Alfred. Jimenez Alfred, Jimenez Alfred. Panalo, nanalo tayo. Imposible, hindi imposible. Paano naging spades? Hindi. Kenneth, niloko mo ako? Tama ka, ang matandang multo. Niloko kita. Mula simula hanggang dulo, wala akong tunay na nakapanig sa iyo. Iniisip mo na, kontrolado mo ang lahat. Sa totoo lang, ikaw pala ang tangang nilalaro. Bakit? Bakit mo ako niloko? Binigyan kita ng pera, binigyan kita ng posisyon, itinuring kitang pinagkakatiwalaan. Niloko mo ako? Dahil hindi ako naniwala sa mga kasinungalingan mo. Dinakip mo ako, sumuko ako sa iyo. Ito ay para sa araw na ito, para lang sa tingin mo panalo ka na, makuha mo ang nararapat sa iyo. Tsaka, yung balita ng pagkamatay ng bayaw ko, panloloko ko lang yun sa'yo, haha. Hanapin si ang matandang multo. Ang matandang multo. Mula nung tinanggap mo ang pustahan, panalo at talo, set na. Talo ka. Talo ka ng tuluyan. Sige. Ang galing mo, Reyes Kenneth. Ang galing mo, Jimenez Alfred. Kung ganyan ang mundo ngayon, mamatay na kayong lahat. Oo. Jimenez Alfred, sa huli, ikaw ay nahulog sa aking mga kamay. Ang sugal ng buhay, ikaw lang ang talo. Lahat huwag gumalaw. Ang matandang multo. Sinasabing kasali ka sa sindikato, pagpatay ng may layunin, pagpapatakbo ng sugalan, paglalaba ng pera at iba pang mabibigat na krimen. Ngayon, ayon sa batas, ikaw at ang iyong sindikato ay inaaresto. Dalhin. Tapos na. Para sa sarili ko at para sa lahat ng nasaktan ng matandang multo, nakapaghiganti na ako. Dahil sa undercover mission mo ngayon at sa espesyal mong kontribusyon, pinayagan ng superiors na bawasan ang sentence mo. Ang iyong sentensya mula 8 taon naging 3 taon. Konti na lang ang oras. Magpaalam ka na. Tatlong taon, hindi naman mahaba. Anong plano mo paglabas mo? Sugal. Maraming tao ang nasaktan. Nagpasya ako na paglabas ko magiging dalubhasa sa pagpigil sa pagsusugal. Gamit ang aking karanasan, sasabihin sa lahat. Sa sugal, 9 sa 10 ay talo, ang hindi nagsusugal ang panalo sa nasa buong mundo. Wala nang sakit na dulot ng sugal. Janice. 3 taon na ang nakalipas, umalis ako nang hindi nagpapaalam. Dahil gusto kang saktan ni ang matandang multo. Tama na, huwag ka nang magsalita.
Alfred. Kailangan ko nang umalis. Alfred. 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 Alfred! Alfred! 3 taon. Hihintayin kita ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, uwi tayong dalawa. Sige.